Ang atong gihisgutan last Sunday, kitagaan tag otoridad aron pagbuntog sa gahom sa kaaway. Amen. He conquered death. Usahay wala sa taan, namatay. Okay na. Jesus conquered fear. Kanahin noon. And all kinds of problems that the enemy nag-release niya kanato. Yes. As Christians, we must know who our enemies is. Right. Tama. Kanato silingan nga, sige pangaway ninyo, palibak ninyo, di na ninyo kaaway. Amin bata na. Amen. The spirit behind that person. Yeah, right. Amen. Agod, nag-ingon, we are not fighting against flesh and blood. Dili nato na sila tumpangan. Father Jim, ito nag-istorya na ako katong panahon sa meeting, no, the Diocesan Council. Na iyang giatuan dito, mismo siya ningon. Grabe na sila, Bishop, no, hantod karon. Di mo sila undang o pandaot sa imo. Kao, kira na, may problema dana. Sila na ay problema, ako problema dana. No? Those are the spirit behind that person. No? So, kinahanglan mibuan nato kung kinsa gyud ang gitawag nato nga atong kontra. We are not fighting against flesh and blood. Right. But behind that spirit, behind that person, agod ang Juan, Jis, nga nag-iingon, kanunay na kong isulti, nag-iingon, sa Binisaya. Apan ang kawatan mo niya aron lamang pagpangawat, pagpatay, paglaglag, miyani ako. Aron makabaton ka mo o kinabuhing madagayawan. Mone nga, kinabuhi. Nga gusto sa Diyos ka nato. Ang kawatan, miyani lamang aron pagpangawat, pagpatay, paglaglag. The enemy comes to steal our faith and the Word of God, the peace and the joy. Mawad ang galing ka ng kalinaw o kalipay, maglisod yun ka. Nga naman, you focus more on the situation rather than what God is saying to us. Kung saan man ni Satanas ka pagpangawat o kill and to destroy. Satol kayo ang ways sa atong kaaway si Satanas and buried daghang kayo ang focus. Kung dili ta aware sa iyang cunning ways, mailad gyud ta. Namuadto ko sa 1 Peter kada biski ang mga alagad sa Ginoo ani nga ilad kay ang focus nila lahi. In 1 Peter chapter 5 verse 2, sugod sa verse 2 nag-ingon, alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Ati mala sila dili tungod kay gipugos kamo kun dili tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa gipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suho lamang kun dili tungod gayod sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw pagpahari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyo at timanon kun dili ipakita kanila ang maayong nag-ingnan o ginikabot unya sa pangulong ug balantay makadawat kamo sa mayong korona nga dili mulubad. At timana dili ta mudagan. Mga alagad sa Ginoo, dili ta mudagan. Kung binayran mo, hireling mo, then any problem that you encounter, labi na kung wala sweldo, mudagan yun mo. Kung mudagan tao will depend. Isa may magdepende sa mga tao nga gipiyal sa Ginoo sa imo. The sheep scattered. Mga bungkag ang mga karniro nga gitugyan sa Ginoo kanato. Dagan ay tabuan eh. One way is hingog, grimbyard ng hingog. Daghang pastor, gitawag sila sa inyo, pag-abot pila ka bulan,
wala na sila tawga tungod sa kalisod. Mag-opiring kag 25 pesos, 2.25 isang Domingo, ang kilo sa bugas, isaw na lang mo pagkabuhi sa iyong pamilya. Batay solusyon na ni. Sa mga solusyon, look unto Jesus, the author and finisher of our Amen. faith. Thank you, Lord. Mura na ang atong gitawag ang isaligan. We will end up with so many problems in our lives and bind us to the very purpose existing sa atong kinabuhi. Dili ta itawag nga mga Kristohano that we cannot achieve victory in believing unless, number one, time spent in prayer. Amin ba tayo? Amen. Pag abot yun sa gingon nga pag-ampo, struggle yun ang mga tao. Pag abot sa kaon, wag ito problema. Why? Atong giatiman. Dili mo dadawtan, atong giatiman ang atong tiyan. Satan usually keep us busy with work. Manhimuon ni Satanas nga busy kayo ta sa trabaho, sa klase nga trabaho. Gossip, chismis, criticize other people, false accusation without any proof. Satan's worst enemy is a man on his knees. So good galing ka mag-ampo ka, targeton yung kapirmi ni Satanas. You will be a target. If you allow him to destroy you, then ang problema ani, mo na mahitabo nga magkawindang-windang ang atong kinabuhi. 1 Thessalonians 5:17. Pag-ampo sa tanang panahon. O pasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao kabubuton si Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo. Amen. Kabubuton sa Dios. Kabubuton ba sa Dios nga nagalisod-lisod ta? Yes, allow. Sometimes problems, especially kung dili kita mosunod sa iyang gitawag nato nga mga prinsipyo. Meaning ganahan ka o dili, or in bad times, in good times. 1 Thessalonians 5:18 nagiingon, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. We are in the midst of trouble. Sa may tingin, Lord, thank you for deliverance. Dili nga, Lord, salamat sa nga abot ka mga pagsulay sa akong kinabuhi. Ha? Ay, ampo, anak. But you are in the midst, thank God, that in the midst of situation and trials, you can overcome because the power of the Holy Spirit is in us. Thank you, Lord. Amen. Dili na ta mag-exhibition na. In Mark 11:24 it says, whatsoever things you desire when you pray, believe. To see is to believe, mo nang kalibutan. But believe the word of God first. Usahay mo ginilibungan man atong emosyon ug atong pananaw. That Satan can easily deceive us. Now, turn with to John 17:17. Balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. But it is hard for us to believe the Word of God because we see so much the circumstances sa atong palibot. Direta mapildi permi. Masakitan na galing ta, makalisod-galisod galing ta, we easily forget the Word of God. Naon ta na ang gikanta nato, the Word of God is the sword of the Spirit. Say sige lang tagganta. Pero way unod itong kanta kay putog ra tas kanta, ula man diya sa atong kasing-kasing. To see is to believe, but believe the Word of God first. Amen. We must believe in faith. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. So, morning,
daghan kayo in taon nga mga Kristohanon inindapita nga maglisod o himo sa tagsa-tagsa ka sitwasyon. Tungod sa pagtuo mahimo ni Abraham ang usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo o si Sarah dili makapanampon bisalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaan. God will fulfill. Impossible lang kayo maburo si Sarah during the time. Ikunsan mo dito sa tiyan ni Sarah ang balang espiritu. No, only Christ, si Jesus rin kayo mo. Si Jesus ra. Sa maling mo, agi-aksyonan mo nila, ang ilang himo. Kayo mo may saad sa Ginoo. Siguro mas mutindog pa ang buhok ato ug ang liog. Believe in what we call faith. Hebrews 11:6. Ato ta sa Hebrews 11:6. Dira nato ta imong ganihaan. Walay makapahimot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay mudol sa Dios kinahanglan mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. God is a rewarder. Kung sige tagreklamo, may mahitabo na to. Kung natay kaya po, pasalamati ang Ginoo, miski wala pa ni mo madawat. Anong faith? But beyond that point A and point B, sugod ka na rin sa point B. Daghang pa kayo ng mahitabo, makaabot ka dito. Daghang pa kayo pagsulay ng mabot, hantod maanggo nimo ang gisaad sa Ginoo nimo. In the middle of your prayer, there is a discouragement. Do you think God will answer that? I don't think so. Mablo na lang na imong luha, imong lang blow. Di na matuo. Labi na nakatuo na ta sa pagtulo, kahit sa pagtuo. No? We must believe in faith. Number 4 is from fear to courage. Dihata sa kahadlok, then courage. God transformed the life of the disciples from fear to courage. Yun sa man Jesus. Jesus came to them. Doon si Jesus, nito nga si Jesus sa apirong, he showed his hands, the wounded hands and side, despite of many failures, discouragement. Nanagan man ang mga disipulo kinahadlok. But Jesus appeared to them. After that, kung saan ito Jesus instructs them with His word and His work. Pero si Tomas lagi, pero atong sabto si Tomas, di nato i-condemn si Tomas anyway. Masabta nato unsa ang diferensya between doubt and unbelief. Mao man si Tomas, kung ano mo tuo. Mo gyud po na sa ato situation, no? Doubt says, I cannot believe there are many problems. Dili ko katuo na daghang kay problema. Dili ko katuo na ang bugas mahimong 20 pesos. Why? There are many problems. And also unbelief says, I will not believe unless you give me the evidence. Si Tomas nituo sa diha nakita niya ang kamot ug tagtiil Jesus. So it is a warning to us not to miss meeting with God's people. Sa mumista, sabi ni Merkulis, daghang kay mumis. Nanaon tayo revelation ang Ginoong ihatag sa inyo. Namin makuha ang mensahe, isa ka word for that. Right.
to give you encouragement in the situation sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. O gawas sa utadalwi nga naatay pugtuon, naatay kalipay. Dili ta mo gawas ito nga. Ito sa bagay ito nga wali at mga kasabot. Meaning niyan ka sa simbahan, dili receptive mo, singkasing. Domingo galing kinahanglan receptive ang atong kasing-kasing that we will receive anything from God, and God is a worker of a miracle in our lives. Yes, amen, amen. Ano importante na ito? Isang usawa na itong kanta, kung dili expectant ang atong kasing-kasing, then, muna mag-resulta. Sa ako nagingon, Hebrews 11:1, it comes by 11:6. God is rewarded to those who diligently seek Him. Romans 10:17. May ning Romans 10:17 kaya angay gini nato ning kuan gani kay importante kay ni sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Busa ang pagtuo nagikan pagpamati sa mensahe o nabati nagikan sa pulong sa Dios. Faith cometh by sa hearing, and hearing by the Word of God. Amen. The Word of God is so powerful. Yes, amen. Ang panungin sa itong kasing-kasing, din sa paunsa nga klase nga bagyo sa atong gikanta. Musurta ibabaw sa bagyo. Yes. Muratag eagle nga nagkaguliyan, kalibutan, pero tuwara siya sa taas. Mura sa ikong leader ng simbahan nga na imong attitude. Bishop na rin bali-bali. Why? We will soar above our situation and problems sa atong kinabuhi. When we believe and trust Jesus, our lives will be transformed. Amin na tana. Mabago ta. Kasi mabalakas ta. Estudyante ta, mabalakas. Asa mo kung kwarta ni. Sa akong pag-eskwela, makahuman ka ako. Kung may trabaho akong tatay, wala di akong tatay, wala di akong nanay, kasama na lang ako. Wala pilayan ng sulti ninyo kung di salig mo sa Ginoo. Believe God in faith. And confess the Word of God. Lord, salamat kay ikaw magsangkap sa akong kinahanglan period. Na moabot na sitwasyon. Lord, salamat kay ikaw magsangkap sa akong sitwasyon. Na mga kay kwarta di ka-enroll. Lord, salamat kay ikaw magsangkap sa akong tanang kinahanglan. Amen. Kahimo ba na ninyo? Nahimo na ako na dito. Hato na rin, ginahimo na ako na. Yes. If we are sick, confess the Word of God. Salamat, Lord, nga ikaw nagkasangkap sa akong tanan o nag-ayo sa tanan akong mga sakit. Lately, I'm not feeling well. Kung ganahan nga, lumog ng eskatre. Nakaw-lakaw. Ang sa imuon. Because God is our supply. He will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kung mabala ka, kung spend ka kwarta. Usually today, I spend almost above 10,000. Kung gabaw kahakuan ang kwarta. Namay mo panulod. Importante nga padarik sa Gcash, kaya naman panulod. Yan number ah. Sa may padala na ko, okay lang. Tanawan mo, ay, mali ako. Pasalamat yun sa. Atong kasing-kasing na importante, believing God in His Word. Amen. Bisag dili po unsay atong nakita. Kanang atong makita, deceptive kayo na. Limbugan kayo atong nakita. We must believe the Word rather than circumstances in our lives. Ang importante that we walk by faith, not by sight. Pagtuo, may kinahanglan nato. Then we can defeat the enemy because the Word of God is so powerful. Amin ba tayo? Dihan yung tanan sa papanindog.